Sa loob ng makitid na pasilyo ng kumbento, malinaw ang tunog ng tsinelas ni Sister Janelle habang nagbibilang siya ng hakbang patungong maliit na kapilya. Gabi-gabi iyon ang ritual niya, pagkatapos ng hapunan, pagkatapos ng pagtahi ng sirang habing mesa, at pagkatapos ng tahimik na oras sa librerya kung saan binabalikan niya ang mga tala ng mga madre na nauna sa kanila. Ang kapilya ay laging malamig kahit tag-init, marahil dahil sa makakapal na batong pader na kasing tanda ng lumang balete sa likod bahay. Sa gilid ng altar, may kandilang halos maubos na ang tangkay. Sinindihan niya ito at saka lumuhod. Hindi laging madali ang pagdarasal kapag pagod ang katawan, pero kapag napapansin niyang mabigat ang dibdib niya, mas lalo niyang hinahabaan ang pananatili sa katahimikan. Doon niya inuubos ang salitang hindi niya masabo sa iba, ang kaba, ang pagod. At ang tanong na pilit na umuukilkil sa kanya, kung ito ba ang landas na kaya niyang tahakin hanggang huli. 3 taon na siya sa kumbento at kung isusuma mo iyon sa pang-araw-araw na gawaing paulit-ulit, parang habing numinipis ang pakiramdam mo sa oras. Mahinay na nababalot ng ritmong nakasanayan. Nagigising siya bago sumikat ang araw. Naglilinis ng kusina at sahig. Umaalalay sa almusal ng mga bisitang galing sa parokya. Nagtuturo ng katisismo sa mga bata tuwing Sabado. At sa linggo'y tumutugtog ng gitara kapag nagmimisa ang kura. Minsan naiisip niyang payak ang ganitong buhay. Ngunit sa payak na iyon may kung anong malalim na humahawak sa kanya. May mga gabing sa gitna ng katahimikan napapahawak siya sa dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng pangako. Ang panata ay hindi basta salita lang, naiiwan sa hangin pagkatapos idasal. Ito ay parang susi na paulit-ulit mong isinasaksak sa kandado ng sarili mo. May marahang pagtutol ang laman at dugo sa bawat pagsasara ng pinto. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang mahinang kalansing ng tabernakulo, nauuwi iyon sa pagpayag. Noon pa man, prangka si Janelle sa sarili. Bago siya pumasok, nagkaroon siya ng buhay sa labas, isang kamusmusan sa bukid, isang kursong natapos sa kolehiyo, isang trabahong iniwan nang makita niyang hindi sapat ang pera para palitan ang hinahanap ng puso. May isang panandaliang pag-ibig noong 22 siya, ngunit hindi iyon naglabing-labing ng pangako. Naging kahon ng sulat ang alaala, nakalagay sa ibabaw ng damit sa lumang baul ng kanilang bahay sa probinsya. Nang ginising siya ng biglaang pagkakasakit ng kanyang ina at pagkawala nito, tila lalong sumikip ang hangin ng syudad at naghanap siya ng ibang uri ng hangin, hindi mas malaki, kundi mas maluwag. Sa kumbento niya natagpo ang iyon, ngunit ang pagpasok ay hindi pagtakas, hindi rin ito gantimpala. Pagpasok ay buo, may patotoo, at higit sa lahat may pananagutan. Sa likod ng kumbento ay may harding palapad ang hugis, tila palad na nakabukas. Dito nakatanim ang tanglad, pandan, kamya, ilang-ilang, at sa dulo ang balete na sinasabing nakatanod na mula pa sa panahon ng mga lolo't lola ng matatandang madre. Hindi lumalapit ang mga baguhan sa balete tuwing dapit hapon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakasanayang paggalang. Minsan, napapadaan si Janelle roon tuwing hapon, bitbit ang timba at tabo at nararamdaman niyang may kakaibang lamig na hindi galing sa lilim. Hindi masama o mabigat, parang marahang hininga ng lupang antigo. Sa gitna ng hardin, may lumang fountain na minsan gumagana, minsan hindi. Sa tuwing naglalapit ang dilim, ang pagbagsak ng patak ng tubig ay nagiging metronomong nagsasabi sa kanila na oras na para pumasok. Isang gabi ng Hunyo, maaga siyang natapos sa gawaing kusina, kaya nakahaba ang oras niya sa kapilya. Mataas ang buwan, may ambon na sumisingit sa siwang ng lumang bintana. Tahimik ang lahat,
Walang yabag, walang aso, tanging pagaspas ng talulot ng bougainvillea sa labas. Habang idinidiin niya ang palad sa luma niyang rosaryo, isang malabong tinig ang tila pumatak sa hangin. Parang isang salitang humakbang mula sa dulo ng pasilyo at hindi na nakabalik. Hindi salita ang una niyang narinig, kundi ang buo ng presensya na parang kaluskos sa monghang saya o biglang pag-inog ng kandila. Natahimik siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa magaan na pagkagulat na hindi niya maipaliwanag. Tumingala siya sa krusipisyo, saka pumikit. Iniisip niyang baka pagod lamang ang sanhi o baka ang isip niya, sa sobrang dami ng inaasikaso, ay kumakalikot ng sariling musika para mapawi ang aliwalas ng gabi. Kinabukasan, maaga siyang ginising ng kampana para sa maikli nilang panalangin bago mag-almusal. Malinaw ang araw, malagkit ang hangin. Ang kumbento ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Nagbuhat siya ng kahon ng gulay papuntang kusina at sinabayan ang matandang madre sa pagtitimpla ng kape ng kapilyan. Mula sa bintana, tanaw niya ang hardin. May 2 bata sa barangay ang sumilip sa tarangkahan at ningitian sila ni Janelle. Kinahapunan, nagturo siya ng katesismo at mga awit. Marahan at maagap ang kanyang kilos. Parang laging sinasalubong ng sariling pag-aalala na baka may makaligtaan, baka may mabitiwang salita sa harap ng bata na hindi na maibabalik. Ngunit sa bandang hapon, sa kabila ng ayos ng oras niya, may nanunuot na alaala ng gabing iyon at ng tinig na hindi niya maipaliwanag. Pagbalik niya sa kapilya kinagabihan, sinindihan niya ang parehong kandila. Napansin niyang tila mas mahaba ang apoy. Parang may karagdagang hangin na dumadampi. Kapag pinipikit niya ang mga mata, may natitira laging porma ng liwanag sa talukap. Parang hugis ng dahon na may patak ng ulan. Doon dumampi sa pandinig niya ang susunod. Hindi pa rin ganap na salita, ngunit malinaw na direksyon. Mula sa likod ng kapilya, sa tapat ng lumang bintana ng hardin, naroroon ang parang hilahod ng hangin na may dalang amoy ng ilang-ilang, sariwa at matamis. Walang taong nakatayo roon, ngunit ang amoy ay di inaasahang mula sa punong iyon mismo na hindi naman karaniwang namumukadkad ng ganoon kalakas sa oras na iyon. Inilapit niya ang palad sa bintana at napansin ang panginginig ng balat sa lamig na dumantay. Nag-antanda siya at bumulong ng isang pangungusap na daing at tanong, hindi lubos, hindi rin kulang. Kung may pakikinig man sa dako roon, marahil iyon ang nagpaalab ng kandila ng di inaasahan. Sa mga sumunod na araw, pinili niyang huwag maging mapanlinlang sa sarili. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat sa lohika. Baka may buka na lamang ang bintana na hindi nila napansin. O baka sinuswerte siyang mas malinaw ang pang-amoy niya kapag gabi at malamig ang hangin. Totoo namang may mga gabing ang pandama ng tao ay higit na sensitibo. Ngunit totoo rin na may matagal na siyang katanungan na kung ang panataba ay laging paglayo o maaari rin itong maging paglapit sa hindi niya kilala. At kung anuman ang wakas ng mundo ng tao, may puwang pa kaya para sa isang lihim na kalinawan na hindi eksaktong nasusukat ng libro. Isang dapit hapon, may hinanap siyang kwenta sa mesa ng kapilya. Ang maliit na medalyong laging nakakabit sa rosaryo na minana niya sa ina. Nawawala ito at nagsimulang manlamig ang kamay niya habang paikot-ikot na hinahalughog ang mga lamesa, upuan at sulok ng upuan ng koro. Itinuloy niya ang paghahanap sa hardin, binuksan ang lumang tarangkahan at humakbang sa damo. Ang lupa ay basa at ang fountain ay marahang umaagos. Sa tabi ng bangkong kahoy, eksaktong nasa lilim ng ilang-ilang, naroon ang medalyon, malinis, parang bagong hulma at walang bakas ng putik. Napahawak siya sa dibdib, marahang napausal ng salamat. Wala doon ang sinumang tao at ang hangin ay parang marahang paghagod sa batok. Hindi malamig, hindi mainit, parang tunay na presensya. Nang gabing iyon, hindi na niya pinilit na manahimik ang isip. Umupo siya sa gitna ng kapilya, inilapag ang rosaryo sa tuhod at tiningnan ang apoy ng kandila na tila kumakaway.
ang tinig na minsang parang kaluskos ay naging buo. Hindi pa ring masalita, ngunit malinaw ang nilalaman at sa unang pagkakataon ay tumagos ito sa kahulugan. Masaya ka ba? Hindi tanong na mapanghusga, kundi tanong na parang salamin. Ibinabalik sa kanya ang mismong liwanag at lungkot na hawak niya. Napakurap siya at napangiti ng bahagya. Hindi sa katatawanan, kundi sa pagkilala na matagal na niyang kinakausap ang sarili niya sa ganitong paraan. Ngunit na yon ay tila may iba nang humahawak sa dulo ng pangungusap. Oo at hindi. Masaya ako sa anong ipinagkatiwala sa akin. Ngunit may bahagi sa akin na naghahanap pa rin ng mas malalim na anyo ng paglilingkod. Hindi ko alam kung saan iyon dadaan. Bumulong siya ng ganoon, walang inaasahang sagot. Ngunit nakaramdam ng pagluwag na para bang ang bintana ay binuksan at ang hangin ay nagpasya na pumasok. Sa pagitan ng gabing iyon at ng kasunod, nagbago ang ritmo ni Janelle sa maliliit na paraan na hindi agad mapapansin ng iba. Mas tumagal ang tingin niya sa halaman sa hardin. Mas madalas ang paglalakad niya sa gilid ng fountain. At kapag nagdidilig siya, pinipili niyang maupo muna sa bangkong kahoy at pakinggan ang unti-unting pagdilim. Hindi niya ito tinawag na hiwaga. Tinawag niya itong pagkinig. Hindi rin niya ito tinawag na tukso. Pinawag niya itong tanong. At kung ang mga tanong ay hindi kasalanan, kung minsan ang pagsagot ay hindi laging nasa loob ng pader, may marahang kapasyahan na tumimo sa kanya na bukas sa oras ding iyon, kung lalapit muli ang amoy ng ilang-ilang at kung lilikha ng landas ang lamig sa bintana, susundan niya ang pakiramdam. Hindi bilang pagsuway, kundi bilang pagtingin kung may paglilingkod na hinihingi sa labas ng nasusulat. Bago matulog, tiniklop niya ang habing kumot at inilapag ang rosaryo sa ilalim ng unan. Hindi dahil sa pangangamba, kundi para ipaalala sa sarili na may ugat ang bawat paggalaw ng puso. Sa katahimikan ng kwarto, narinig niya ang huni ng kuliglig at ang bahagyang pag-ugong ng hangin sa lumang kisame. Doon na siya dinalaw ng antok, may dalang malinis na lungkot at payapang pananabik, magkasamang tumitimbang sa dibdib niya. Naghahanda sa isang gabi na marahil ay magdadala ng pinto na hindi niya pa nabubuksan kailanman. Sa di kalayuan, sa hardin na tinitingnan niya sa araw, may umuugoy na sanga ng ilang-ilang na waring may naghintay. At sa isang dako ng gabing iyon, tila may humahaplos sa hangin na naghahanda ring magpakita. Hindi para takutin siya, kundi para itanong muli ang salitang iyon. At marahil, sa pagkakataong iyon magbigay ng pangalan. Sa gabing sumunod, hindi na maalis sa isipan ni Janelle ang kakaibang pakiramdam na dumapo sa kanya. Sa buong araw, parang may lihim siyang dala. Habang nag-aayos ng mga gamit sa silid-aralan at tinutulungan ang isang batang nahirapang bumasa, napapansin niyang madalas siyang mapatingin sa bintana na nakaharap sa hardin. May anino ng inaasahan sa kanyang puso. Tila ba may bahagi sa kanya na naghihintay ng muling pagdating ng tinig na minsang nagtanong sa kanya. Ngunit sinikap niyang itago iyon, sapagkat paano nga ba niya maipapaliwanag sa iba ang isang bagay na ni siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan. Nang dumating ang gabi, maaga siyang nagtungo sa kapilya. Ngunit hindi siya nagtagal doon. Sa halip, dinala siya ng kanyang mga paa sa hardin, sa mismong lugar kung saan niya nahanap ang nawalang medalyon. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng mga dahon sa malamig na hangin ang maririnig. Habang nakaupo siya sa bangkong kahoy, biglang nag-iba ang simoy ng hangin. May dumating na halimuyak ng ilang-ilang na mas matindi kaysa dati. Napatingin siya sa balete sa dulo ng hardin. Doon niya nasilayan ang isang nilalang na nakatayo. Tila sumulpot mula sa pagitan ng liwanag ng buwan at anino ng mga sanga. Isang lalaking matangkad, maputi ang balat na tila kumikislap sa dilim, at may mga matang hindi maipaliwanag ang lalim.
ang kanyang anyo ay hindi ordinaryo sapagkat ang bawat galaw ng kanyang katawan ay tila sumusunod sa indayog ng hangin at anino. Hindi nagsalita agad ang lalaki, ngunit sa titig pa lang ay may kakaibang kapangyarihan na dumantay sa dibdib ni Janelle. Pakiramdam niya ay nahubaran siya ng lahat ng pagtatago. Hindi takot ang nadama niya, kundi isang uri ng pagkabigla at pagkakilala sa isang presensya na parang matagal nang naghihintay. Lumapit ang lalaki, mabagal, halos walang tunog ang manayapak. Nang magsalita siya, ang tinig ay malalim at musika ang tunog sa pandinig. Parang pinaghalong bulong ng ilog at awit ng hangin. Janelle, wika niya, at ikinagulat ni Janelle na alam nito ang kanyang pangalan. Matagal na kitang tinitingnan, hindi sa mata lamang, kundi sa kaluluwa mong patuloy na naglalakbay kahit nakatali sa panata. Napaatras siya ng bahagya, ngunit hindi niya maiwasang manatili sa lugar. May bahagi sa kanya na gustong tumakbo, ngunit mas malakas ang puwersang nagtutulak sa kanyang makinig. Nagpakilala ang estranghero. "Ako si Gerald," sabi niya, "isang nilalang na hindi mo madalas maririnig sa dasal ng tao. Ngunit bahagi ng mga kwento ng mga matatanda, ng mga alamat na pinaniniwalaan ng ilan at tinatawanan ng karamihan. Noon niya napagtanto ang kahulugan ng malamig na presensyang nararamdaman niya sa mga nakaraang gabi. Ang lalaking nasa harap niya ay isang engkanto, isang nilalang mula sa mundong hindi abot ng ordinaryong mata." Nanatiling tahimik si Janelle, hindi alam kung ano ang isasagot. Napansin iyon ni Gerald at muling nagsalita. "Hindi ako nandito para takutin ka. Nandito ako sapagkat may tanong ako sa iyo. Ikaw ba ay masaya?" Paulit-ulit na bumalik sa kanya ang parehong tanong na kanyang narinig noon sa kapilya. Hindi niya agad nasagot at sa halip ay yumuko siya, pinipigil ang pag-alog ng kanyang kamay. Ngunit ang kanyang puso ay tila kumakabog ng mas mabilis kaysa dati. Hindi sa takot, kundi sa katotohanang muling binuhay ng tanong ang mga alinlangan na pilit niyang isinasara. Umupo si Gerald sa kabilang dulo ng bangko, maingat na hindi siya lapitan ng sobra. Sa halip, tumingin ito sa buwan at nagsalita na parang isang kuwento ang isinasalaysay. Sa kanyang pandinig, ang bawat salita ng nilalang ay tumatama sa mga damdaming matagal nang itinatago. Gusto niyang sumagot, ngunit natatakot siyang baka ang salitang kanyang bibitiwan ay maging tanda ng pagsuko sa kanyang panata. Kaya't pinili niyang magtanong, "Bakit ako? Sa dami ng tao, bakit ako pa ang napansin mo?" Tumitig si Gerald sa kanya, at sa mga matang iyon ay may lihim na hindi niya mawari. "Dahil sa iyo ko nakita ang kadalisayan ng paniniwala at ang tapang ng pagdududa. At sa pagitan ng dalawang iyon, naroon ang tunay na kalayaan." Nang gabing iyon, hindi na natuloy si Janelle sa kapilya. Nanatili siya sa hardin, nakikinig sa tinig ni Gerald na tila naghahatid ng mga kwento mula sa mundong hindi pa niya nakikita. Hindi niya alam kung saan makalipas ang ilang araw mula nang unang ipakita ni Gerald ang kanyang sarili. Hindi na naging katulad ng dati ang gabi ni Janelle. Sa araw, nanatili siyang masigasig sa kanyang mga tungkulin bilang madre. Nag-aalaga ng mga bata sa katesismo, naglilinis ng kumbento at nakikibahagi sa panalangin kasama ng kapwa niya madre. Ngunit sa gabi, kapag ang katahimikan ng kumbento ay bumabalot sa paligid, palaging nasa isip niya ang engkantong nagsalita sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay tila humahanap ng mga sagot na hindi niya natagpuan kahit sa ilang taon ng kanyang pagpanata. Isang gabi, matapos ang kanilang panalangin, muling nagtungo si Janelle sa hardin. Ang buwan ay buo at ang liwanag nito ay bumabalot sa buong paligid na parang may sariling ningming. Sa ilalim ng punong ilang-ilang, muling naroon si Gerald. Nakasuot siya ng kasuotan na tila gawa sa hibla ng ginto at pilak,
kumikislap sa bawat dampi ng hangin. Hindi na nagtaka si Janelle sa kanyang presensya, ngunit naroon pa rin ang kaba at tanong sa kanyang dibdib. Ngumiti si Gerald, isang ngiting may misteryo at lambing. Alam kong marami kang iniisip, wika niya, habang ang kanyang tinig ay malumanay na dumadaloy sa gabi. Kaya ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Lumapit siya kay Janelle, ngunit hindi niya hinawakan ang babae. Sa halip itinaas niya ang kanyang kamay at marahang itinuro ang direksyon ng balete sa dulo ng hardin. Ang paligid ay biglang nagbago. Ang hangin ay lumamig, ang mga dahon ay tila kumaluskos na parang musika. At mula sa ugat ng balete ay bumukas ang isang liwanag na hindi galing sa buwan. Isang pinto ang unti-unting lumitaw, hugis arko na yari sa kumikislap na mga alon ng hangin. Napatigil si Janelle, hindi makagalaw. Napansin ni Gerald ang kanyang pag-aalinlangan, kaya't lumapit ito at nagsalita. Ito ang daan papunta sa aming mundo. Isang kahariang hindi mo kailanman maiisip na umiiral. Matagal ka nang nakikita ng mga mata ng aming lahi, ngunit ikaw lamang ang pinili kong lapitan. Gusto kong malaman mo kung ano ang nasa kabilang dulo ng iyong mga panalangin. Tumitig siya kay Janelle ng buong seryoso. Ngunit tandaan mo, kapag sumilip ka rito, hindi ka na magiging katulad ng dati. Huminga ng malalim si Janelle. Ang kanyang isip ay naglalaban. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing huwag dahil baka ito ang tuksong laging binabalaan sa kanila. Ngunit may isa ring bahagi na nagsasabing marahil ito ang sagot sa mga tanong na hindi niya masagot. Kaya't sa halip na umatras, nagtanong siya, ano ang makikita ko roon? Tumugon si Gerald, makikita mo ang mundong nilikha upang ipakita ang kagandahan at panganib ng lahat ng hindi kayang ipaliwanag ng tao. Hindi na muling nagdalawang isip si Janelle. Lumapit siya sa arko ng liwanag at nang maramdaman niyang bumabalot dito ang kakaibang init, napapikit siya. Nang muling dumilat ang kanyang mga mata, hindi na hardin ng kumbento ang kanyang kinaroroonan. Sa halip, isang kaharian na tila hinugot mula sa mga alamat. Ang mga puno ay mas mataas kaysa anumang kanyang nakita. Ang mga bulaklak ay kumikislap na parang mga bituin at ang ilog na dumadaloy sa tabi ng kanilang kinatatayuan ay tila gawa sa purong kristal. Sa malayo, may mga tore at palasyong kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang mga nilalang na may pakpak, mga diwata at engkantado ay malayang lumilipad at naglalakad. Ang ilan ay may mga anyong hayop, ang iba na may halos kahawig ng tao, ngunit may kakaibang liwanag sa kanilang balat. Napatakip ng bibig si Janelle, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabighani. Diyos to, mahina niyang bulong. Narinig ito ni Gerald at tumingin sa kanya ng may lambing. Hindi ka nagkakamali na magdasal sa kanya, Janelle, sapagkat ang lahat ng ito, bagamat hindi niyo nakikita, ay bahagi rin ng kanyang nilikha. Ang mundo namin at mundo ninyo ay iisa lang na nilalaman ng kanyang kapangyarihan. Kaya't huwag kang matakot. Mula sa kanilang kinatatayuan, nilibot ni Gerald si Janelle sa kaharian. Ipinakita niya ang mga hardin ng walang kupas na bulaklak, ang mga haligi ng palasyo na yari sa purong jade at ang mga nilalang na nagbabantay sa bawat sulok ng kanilang lupain. Ngunit napansin din ni Janelle na hindi lahat ay masaya sa kanyang pagdating. May mga matang nakatingin sa kanya na puno ng pagtataka at may ilan pang nagbubulong-bulungan habang siya'y dumaraan. Ramdam niyang hindi siya madaling tatanggapin sa mundong ito. Sa gitna ng paglalakad, tumigil si Gerald at tumingin sa kanya ng diretsyo. Ngayon ay alam mo na ang katotohanan. Hindi ako basta estrangherong sumulpot sa iyong buhay. Isa akong engkanto, anak ng aming lahi, at tagapagmana ng trono ng kaharian na ito. At ikaw, Janelle,
ang pinili kong ipakita rito dahil alam kong may mas malaki pang dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Hindi agad nakasagot si Janelle. Pinisil niya ang kanyang mga kamay. Sinusubukang salain ang lahat ng naririnig. Ngunit sa kabila ng gulo ng kanyang isip, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya matatakasan. Isang kakaibang koneksyon kay Gerald na parang matagal nang nakaukit sa kanyang kaluluwa bago pa man siya ipinanganak. Habang nakatayo sa gitna ng mundong iyon, alam niyang hindi na maibabalik sa dati ang kanyang pananaw sa buhay. Ang tanong ngayon ay hindi kung tatanggapin ba niya ang katotohanan ng mga engkanto, kundi kung handa ba siyang harapin ang bagong kapalaran na naghihintay sa kanya. Pagbalik ni Janelle mula sa kaharian ng mga engkanto, tila may naiwan sa kanyang puso na hindi na niya maitago. Ang mga mata niya ay may kakaibang kislap at ang kanyang mga kilos ay may bahagyang pagbabago na napansin ng ilan sa loob ng kumbento. Hindi niya sinabi kanino man ang kanyang nakita, ngunit sa bawat gabi, nananabik siyang muling makita si Gerald at marinig ang kanyang tinig. Ang mga araw ay dumaan sa tila normal na takbo, ngunit sa kanyang loob ay may labang nagsisimula. Ang panata na matagal niyang iningatan laban sa damdaming unti-unting umuusbong sa kanya. Isang gabi habang nagdarasal siya mag-isa sa kapilya, bigla niyang naramdaman ang presensya ni Gerald. Hindi ito nagpakita, ngunit malinaw ang tinig sa kanyang pandinig. "Lumabas ka, Janelle. May nais akong ipakita sa iyo." Mabilis siyang nagtungo sa hardin at doon niya nakita ang engkanto na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngayong gabi ay iba ang kanyang anyo. Nakaayos ang kanyang buhok, suot ang damit na tila yari sa manipis na sinag ng araw at buwan na naghalo. Tila ba mas makapangyarihan ang kanyang presensya kaysa sa dati. Ngunit sa kabila ng lahat ay nananatili pa rin ang lambing sa kanyang mga mata. "Hindi kita pinilit noong una, ngunit alam kong nararamdaman mo na rin," wika ni Gerald. "Mayroong halina sa pagitan natin na hindi mo maitatanggi. Ang iyong kaluluwa ay hindi nakatali sa lugar na ito lamang. May puwang pa sa iyong puso na hindi natutugunan ng panata mong sinumpaan." Napalunok si Janelle, pinipigilan ang sariling puso na bumilis ang tibok. "Gerald," mahinahon niyang tugon, "hindi ako basta babae na malaya mo mahihikayat. Ako ay isang madre. May pangako akong hindi dapat sirain." Tumango si Gerald, ngunit hindi umatras. "Alam ko, at hindi ko nais na wasakin ang iyong panata. Ngunit tanungin mo ang sarili mo, Janelle. Sa bawat gabi ng pagdarasal, hindi ba't may tinig na nagtatanong kung sapat na ba ang landas na ito? Hindi ba't may bahagi sa iyo na nananabik sa isang bagay na higit pa sa paulit-ulit na buhay na iyong pinili?" Nanahimik si Janelle, ngunit ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sagot. Alam niyang totoo ang mga salita ng engkanto. Minsan ay natagpuan niya ang sarili sa pag-iisip kung talagang iyon ang kalooban ng Diyos para sa kanya, o kung iyon lamang ang landas na napili niya dahil sa sugat ng nakaraan at sa paghahanap ng masisilungan. Ngayon, sa harap ni Gerald, ramdam niyang may pagkakataong muling sumilip sa ibang anyo ng buhay, isang anyong mas malaya, mas malawak, at puno ng hindi niya pa naranasan. "Halika," wika ni Gerald, sabay abot ng kanyang kamay. "Hindi kita hinihilingang magpasya ngayon, ngunit nais kong iparamdam sa iyo ang isang bagay." Bahagyang nag-atubili si Janelle, ngunit sa huli ay inilapik niya ang kanyang kamay. Nang hawakan siya ni Gerald, isang init ang dumaloy sa kanyang katawan, hindi masakit o nakakagulat, kundi malambing at mapanatag. Sa sandaling iyon, para siyang nakalaya mula sa bigat ng kanyang panata. Parang ang bawat dasal na matagal niyang inusal ay may kasagutan na ngayon, hindi sa anyo ng isang krus, kundi sa anyo ng isang paghawak na puno ng katiyakan. Dinala siya ni Gerald sa isang lugar na hindi niya pa nakikita sa loob ng kanilang kumbento. Isang lihim na bahagi ng hardin na natatakpan ng makakapal na halaman. Doon ay may maliit na lawa,
malinaw at kumikislap na parabang sumasalamin ng mga bituin mula sa langit. Ito ang lawa ng pagsubok, paliwanag ni Gerald. Kapag tumingin ka rito, makikita mo ang dalawang landas, ang iyong kinabukasan kung mananatili ka sa kumbento at ang iyong kinabukasan kung pipiliin mong sumama sa akin. Napasinghap si Janelle. Hindi siya sigurado kung handa siyang makita iyon. Ngunit ang kanyang puso ay umaapaw sa pagnanais na malaman. Lumapit siya at tumingin sa tubig. Una niyang nasilayan ang sarili na nananatili sa kumbento. Tumanda siyang madre, tahimik at puno ng respeto. Ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata na parang may hindi natugunan sa kanyang puso. Pagkatapos, ang tubig ay kumislot at nagbago. Doon niya nakita ang sarili sa kaharian ng mga engkanto. Suot ang isang kasuotang yari sa ginto at hiyas, nakatayo sa tabi ni Gerald habang nakatingin sa mga nilalang na yunuyoko sa kanya. Ang kanyang mukha ay may ningning, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kasiyahang hindi niya panaramdaman kailanman. Napaatras siya, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng yon, mahina niyang bulong. Ngunit naramdaman ko, hindi na niya tinuloy ang sasabihin. Lumapit si Gerald at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi ko hinihingi na magpasya ka ngayon. Ngunit nais kong malaman mo, Janelle, na may pagpipilian ka. At anuman ang piliin mo, hindi kita huhusgahan. Ako'y narito, hindi upang sirain ang iyong pananampalataya, kundi upang ipakita na may mas malawak pang plano kaysa sa inaakala mo. Sa gabing iyon, umuwi si Janelle sa kanyang silid nang may mabigat na damdamin. Ang kanyang isip ay gulo, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kakaibang init. Alam niyang dumating na ang pagsubok na matagal niyang kinatatakutan. Ang sandali kung saan kailangan niyang timbangin ang panata laban sa damdaming hindi niya mapigilan. At sa kanyang pag-idlip, ang huling larawan na naiwan sa kanyang alaala ay ang ngiti ni Gerald at ang pakiramdam ng kanyang kamay na hindi niya gustong bitiwan. Makalipas ang mga araw mula sa gabing iyon, mas lalong tumindi ang pakiramdam ni Janelle na ang kanyang buhay ay papalapit na sa isang malaking pagbabago. Kahit anong pilit niyang ibalik ang sarili sa tahimik at payak na daloy ng kumbento, palaging sumasagi sa kanyang isip ang nakita niya sa lawa ng pagsubok, ang dalawang anyo ng kanyang kinabukasan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, habang nakikinig sa misa at habang nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi na niya maalis sa puso ang katanungan kung anong kapalaran ang tunay na para sa kanya. At habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang pintig ng damdamin niya kay Gerald, na para bang ang kanyang puso ay unti-unting gumigising mula sa mahabang pagtulog. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran ng kumbento, lumapit ang isa sa mga madre at tiningnan siya ng mabuti. Janelle, napapansin ko, tila madalas kang natutulala nitong mga nakaraang araw. May bumabagabag ba sa iyo? Hindi siya agad nakasagot. Mumiti na lang siya at tumango. Wala po, pagod lang siguro. Ngunit alam niyang hindi iyon ang totoo. Hindi niya kayang ikwento ang lahat. Paano nga ba niya ipapaliwanag sa kapwa niya madre ang tungkol sa isang engkantong nagpapakita sa kanya tuwing gabi? Alam niyang walang maniniwala at kung meron man, baka isipin nilang nasasaniban siya o nirilin lang ng masamang espiritu. Ngunit sa mga sumunod na gabi, muling nagpakita si Gerald. Sa pagkakataong ito, dinala niya si Janelle pabalik sa kaharian ng mga engkanto, hindi na sa pamamagitan ng balete, kundi sa isang puok na malapit sa bundok, sa gitna ng isang matandang kuweba na may kislap ng kristal sa loob. Pagpasok nila, lumantad ang isang daan na tila daigdig na gawa sa purong liwanag. Nang marating nila ang kabilang dulo, bumungad kay Janelle ang isang tanawin na hindi niya pa kailanman naisip na posibleng makita. Mga gusaling yari sa mga hiyas na kumikislap sa ilalim ng langit.
mga hardin na puno ng punong nagbibigay ng bunga kahit walang panahon, at mga ilog na umaagos na tila may sariling musika. Ang mga engkantong naroon ay magagarang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, at sa kanilang mga mata ay may karunungang hindi niya maipaliwanag. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang pagdating. Habang naglalakad sila ni Gerald, napansin niya ang mga matang nakatuon sa kanya. May ilan na yumuko bilang tanda ng paggalang kay Gerald, ngunit hindi maitatangging may mga engkantong hindi nagustuhan ang presensyang dala ng isang mortal. May mga bulong na kanyang narinig, mahihinang saliang puno ng pagdududa. Bakit niya dinala ang isang tao rito? Hindi siya kabilang sa atin. Paano kung siya ang magdala ng kapahamakan sa ating kaharian? Ang mga salutang iyon ay dumapo sa puso ni Janelle, ngunit pinili niyang hindi ipakita ang kanyang kaba. Dinala siya ni Gerald sa palasyo ng kanilang kaharian. Ang palasyong iyon ay nakatayo sa ibabaw ng isang mataas na burol, at ang bawat haligi ay kumitislap na tila gawa sa pinaghalong pilak at ginto. Sa loob, nakaupo ang mga hukom ng engkanto, mga matatandang nilalang na tila walang hanggan ang kanilang edad. Sila ang mga tagapayo at tagapagtanggol ng kaharian. Nang makita nila si Janelle, agad nilang tinanong si Gerald, "Sino ang babaeng ito? Bakit mo siya dinala rito?" Tumindig si Gerald at buong tapang nasagot, "Siya ay si Janelle, isang mortal mula sa mundo ng tao. Ngunit siya ang nakikita ko bilang susi sa katuparan ng ating hinaharap." Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong bulwagan. Ang ilan ay halatang nagulat, ang iba na may hindi nagustuhan ng narinig. Tumayo ang isa sa mga hukom at nagsalita, "Gerald, tagapagmana ka ng trono, at alam mong walang reyna ang ating kaharian simula nang pumanaw ang huling pinuno. Ngunit ang iyong sinasabi ay isang mortal ang magiging bahagi ng ating lahi? Hindi nating basta matatanggap iyon." Ngunit hindi umatras si Gerald. Alam kong mahirap tanggapin. Ngunit siyang nakita sa propesiya, ang nilalang na mula sa tao na magdadala ng balanse sa pagitan ng ating mundo at ng kanilang mundo. At siya ang pinili kong ilapit sa atin, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang kalinisan at tapang. Nakinig si Janelle, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit may lakas na pumipilit sa kanya upang manatili. Nang siya'y tinanong ng mga hukom, marahan niyang sagot, "Hindi ko alam kung bakit ako ang napili. Ako'y isang madre lamang, isang babaeng nagbigay ng panata sa may kapal. Ngunit kung ito ang kalooban ng Diyos, kung ito'y daan upang magdala ng kabutihan, handa akong tanggapin ang hamon kahit hindi ko palubos na nauunawaan." Ang kanyang tinig ay simple, walang kasinungalingan, at iyon ang nagpaantig sa ilang puso ng mga engkanto. Ngunit may ilan pa rin na natiling tumututol. Matapos ang pag-uusap, pansamantalang pinaalis muna si Janelle sa bulwagan. Naiwan siya sa isang terasa ng palasyo, tanaw ang malawak na lupain ng engkanto. Habang nakatanaw siya, ramdam niyang malapit nang mabago ang lahat. Hindi na siya maaaring manatili lamang sa gitna. Malapit na ang sandaling pipili siya ng landas, ang manatili sa kumbento o sumama kay Gerald sa mundong ito. At sa kanyang dibdib, unti-unti nang bumubuo ang sagot. Sa halip na takot, ang nangingibabaw sa kanyang puso ay isang damdamin na hindi niya naitago, pag-ibig. Sa gabing iyon, habang nakatanaw siya sa mga ilaw ng kaharian, pumasok si Gerald sa terasa at marahang nilapitan siya. "Nakikita mo na, Janelle," sabi niya, "ang kanilang alinlangan at galit. Ngunit kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Handa akong ipaglaban ka sapagkat higit sa lahat, ikaw ang aking pinili." Sa unang pagkakataon, hindi na umiwas ng tingin si Janelle. At sa katahimikan ng gabi, alam niyang unti-unti nang pinapanday ang kanyang kapalaran bilang higit pa sa isang madre, bilang isang babaeng maaaring maging reyna ng isang mundong hindi niya akalaing totoo. Kinabukasan, matapos ang pagharap niya sa mga hukom ng engkanto, bumalik si Janelle sa kumbento na parang may maninipis na sinulid ng ibang mundo na nakakabit pa sa kanyang balat.
Sa unang tingin ay walang nagbago. Maagang kampana, mainit na tsa, pagwawalis ng bakuran, pagtitiklop ng mga kumot sa dormitoryo. Ngunit sa pagitan ng bawat kilos ay may bahagyang pang-aatubili, tila natututo muli ang katawan niya kung paano kumilos sa mundong dati ay kabisado niya. Sa klase ng katesismo, habang pinapabasa niya ang alamat ni San Francisco sa mga bata, napansin ni Sister Teresa na 2 ulit na nalaktawan ni Janelle ang parehong linya. Hindi iyon nakasanayan ng lahat. Sa oras ng pananghalian, tahimik ang mesa at ang mga kutsara ay kumakalansing sa plato. Ngunit sa gilid ng paningin ng ilang madre ay ang di maiwasang sulyap sa kanya na para bang may nararamdamang kakaibang kuryente sa kanyang presensya. Pagsapit ng hapon, pinatawag siya ni Madre Lourdes sa opisina. Isang kwartong amoy lumang papel at kahoy, may nakalagay na larawan ng mga naunang superyora sa dingding. Hindi sanay si Janelle na magpaliwanag ng nararamdaman. Mas madali sa kanya ang tahimik na pagsunod. Ngayon, bakas sa mukha ni Madre Lourdes ang pag-aalala na sinubukang balutin ng pagdamay. Anak, marahang sabi nito, napapansin kong tila mabigat ang dibdib mo nitong mga araw. May gumugulo ba? Hindi agad sumagot si Janelle. Tiningnan niya ang luma niyang rosaryo na nakapatong sa tuhod, saka nag-angat ng paningin. Madre, may mga tanong po akong hindi ko masagot. Parang may tinatawag sa akin na hindi ko maipaliwanag. Tumango si Madre Lourdes. Inilapit ang isang baso ng tubig. Ang tawag dyan, discernment. Hindi laging mali ang tanong. Minsan, ang tanong ang mismong hagdan. Pero kailangan nating maging maingat kung saan tayo umaapak. Sa gabing iyon, dumating ang kura paroko, si Padre Miguel, para sa nakatakdang spiritual direction. Hindi niya kilala ang buong kwento ni Janelle, ngunit ang kanyang mga tanong ay mahinahon at tuwiran. Sa bawat panalangin, saan tumitigil ang isip mo? Sa alaalang nagpapakaba o sa imaheng nagbibigay kapayapaan? Tahimik na nakinig si Janelle at sinubukang maging tapat. Pareho po, Padre. May larawang nagbibigay kaba dahil hindi ko alam ang kahihinatnan. Pero may kakaibang kapayapaan din kapag iniisip ko iyon, na parang sa unang pagkakataon ay hindi lang ako nagtatago sa loob ng aking panata. Pinikit ni Padre Miguel ang mga mata, wari na nanalangin. May mga paanyayang hindi sa Diyos nanggagaling, pero may mga paanyaya ring inilalagay niya mismo sa gitna ng ating takot. Huwag mong pagmadaliin ang sagot. Ngunit, Hija, meron tayong mga hangganang dapat sundin habang naghihintay. Kinabukasan ay ipinatawag siyang muli ni Madre Lourdes at mas naging tuwiran. Ikinuwento ng 2 batang helper sa kusina na gabing-gabi raw ay may nakitang anino sa hardin. Nagbukas din daw ang lumang tarangkahan na dati mahigpit ang kandado. Hindi siya tinanong kung siya yun, ngunit malinaw ang pahiwatig. Mula ngayon, wika ni Madre, huwag ka munang lalabas ng dormitoryo lampas oras ng kompline. Iwasan mong tumambay ng matagal sa hardin. Kausap ko si Padre Miguel. Magkakaroon tayo ng 2 linggong retreat in silence. Dito ka lang, ipagkatiwala mo muna sa Diyos ang anumang tanong. May paghunawa sa tinig, ngunit may diin din na parang marahang pinto ang isinara. Tinanggap ni Janelle ang tagubilin at yumuko. Opo, Madre. Ang 2 linggo ay nagsimula sa katahimikan, ngunit hindi naging payapa. Sa unang mga gabi, nanatili siya sa kanyang kama habang ang mga kuliglig ay bumubuo ng ritmong pamilyar. Nagdarasal siya ng mabagal, hinahaplos ang rosaryo hanggang mamuti ang mga daliri sa higpit. Ngunit sa kalagitnaan ng pagninilay, may mga sandaling ang isip niya ay kusang lumilipad patungo sa mga tore ng palasyo, sa malamig na simoy sa itaas ng terasa at sa ngiting hindi niya matandaan kung kailan niya unang minahal. Tuwing mangyayari iyon, pabulong niyang inuusal ang isang salmo,
na para bang lubid na ibinababa sa kanya mula sa itaas para mahawakan niya. Minsan, nakatulog siya sa kahihingi ng tulong. Nagising siyang kapos ang hininga na parang tumakbo sa pagitan ng dalawang bundok na magkalayong mundo. Isang tanghali, habang nag-aayos siya ng brebyaryo, may nahulog na manipis na bagay mula sa pagitan ng pahina. Isang tuyong talulot ng ilang-ilang, kulay ginto at may amoy na para bang bagong pinitas. Walang sino mang pumasok sa kanyang silid. Batid niyang iningatan ng mga madre ang kanilang pribadong espasyo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang palad, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa alaala ng kamay ni Gerald na minsang humawak sa kanya sa lawa ng pagsubok. Pinagmasdan niya ang talulot at marahang isinilid sa sobre. Hindi niya itinapon. Sa halip, inilagay niya ito sa bulsa ng kanyang habit, hindi bilang pagsuway, kundi bilang sagisag ng tanong na hindi niya itinatanggi. Pagsapit ng ikalawang gabi ng retreat, dumalo sila sa mahabang adorasyon sa kapilya. Umupo si Janelle sa huling bangko para huwag makaabala. Sa katahimikan, sinubukan niyang ipagsama sa isang tapat na pananalangin ang lahat. Ang lamig ng sahig na kinalakhan, ang panginginig ng dibdib kapag naaalala niya ang kanyang panata, at ang liwanag na nakita niya sa kaharian ng mga engkanto. Sa gitna ng pagninilay, may biglang humaplos na simoy sa batok niya. Hindi nagbukas ang pinto, walang naglakad sa pasilyo, at ang lahat ay nakaluhod. Ngunit ang simoy ay kilala niya, ang amoy na iyon ng ilang-ilang na mas sariwa kaysa alinman sa hardin. Hindi siya tumingin sa bintana, hindi rin siya kumilos. Sa halip, marahan niyang inunat ang kamay at sinapo ang rosaryo, at bumulong ng isang bagay na hindi niya pa nasasabi sa kahit kanino. Diyos ko, kung galing sa iyo ang paanyayang ito, tulungan mo akong makita ang liwanag nito nang hindi ko nilalapastangan ang iyong pangalan. Kung hindi, isara mo ang pintuang iyon kahit masaktan ako. Nang matapos ang adorasyon, pinatawag siyang muli ni Madre Lourdes. Nasa gilid ang pari, tahimik na nakatingin sa krus sa dingding. May papel sa mesa, isang sipi ng sulat mula sa vikar na nagre-rekomenda ng mas masinsinang paggabay. May 2 landas sa harap mo, sabi ni Madre. Una, ipagpatuloy ang discernment dito, sa ilalim ng patakaran ng bahay, hanggang luminaw ang lahat. Ikalawa, kung inaakala mong hindi mo na maidadamay sa ganap na katahimikan ang nilalaman ng iyong puso, maaari kang humiling ng pansamantalang pamamaalam sa komunidad upang maghanap ng sagot sa labas. Ngunit hindi yun magaan at may kasunod na mga tanong sa iyong bukasyon. Hindi nagtaas ng boses si Madre. Ang bawat salita ay timbang, parang sinukat sa hanging hindi nakikita. At isa pa, dagdag nito, mula ngayong gabi, isinasara natin ang tarangkahan sa hardin kapag lumubog ang araw. Walang sinabi si Janelle. Ramdam niya ang pagyanig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa pag-uwi niya sa kwarto, inabot niya ang sobre ng tuyong talulot at inilapat sa dibdib. Napaupo siya sa sahig at doon na natili, nakasandal sa paanan ng kama. Sa unang pagkakataon, hindi na niya sinubukang paghiwalayin ang 2 hawak ng kanyang puso, ang panata at ang pag-ibig. Sa halip, pinakiramdaman niya kung paano sila parehong humihinga. Ang pag-ibig na dumating ay hindi humihingi ng pagsuway, ngunit humihiling ng katapatan. Ang panatang binitawan ay hindi humihingi ng pagkabingi, ngunit humihiling ng katotohanan. Sa pagsikat ng buwan na hindi niya nakikita mula sa bintana, tahimik siyang nagpasya sa loob. Susunod siya sa tagubilin ng bahay, hindi lalabas, hindi dudungawin ang hardin. Subalit kapag natapos ang 2 linggong katahimikan at hindi pa rin tahimik ang kanyang puso, hihilingin niya ang laya upang harapin ng tuwiran ang paanyayang iyon. Sa ikatlong gabi, bago pumatay ng ilaw ang dormitoryo, naglakad siya sa pasilyo para kumuha ng tubig. Sa dulo, may maliit na bintanang nakaharap sa labas.
Doon niya nakita, sa pinakamalayong gilid ng bakuran, ang tarangkahang sinasabing nakasara. Hindi ito gumagalaw. Ngunit sa itaas ng balete ay isang munting alitaptap na umiilaw at namamatay na para bang sinasagot ang pintig ng kanyang dibdib. Hindi iyon himala. Hindi rin iyon pananakot. Isa yung paalala na may naghihintay sa labas ng pader at may Diyos na nakaalam kung bakit siya pinapapili. Hinawakan niya ang rosaryo at ang sobre sa bulsa. Sa pagbalik niya sa kwarto, marahan niyang bumulong ng gabing panalangin. Ang mga salita ay dati na, ngunit ang laman nito ay bago. Hindi paghingi na mawala ang tukso, kundi paghingi na luminaw ang katotohanan, kahit saan pa siya dalhin. Sa katahimikang iyon, ang mundo ng tao at ang mundo ng engkanto ay tila magkalapit ang hininga. At si Janelle, nasa gitna, ay handa nang pakinggan ang susunod na hakbang ng kanyang puso. Natapos ang 2 linggong katahimikan na parang isang mahabang tulay na tinahak ni Janelle mula sa pamilyar papunta sa hindi pa kilala. Sa huling araw, muling pinatawag siya ni Madre Lourdes at ni Padre Miguel sa opisina. Maliwanag ang umaga at may amoy ng basang kahoy ang silid. Sa bote ng tubig na nakapatong sa mesa ay nakakulong ang liwanag ng araw. Walang paligoy-ligoy si Janelle. Marahan ngunit malinaw ang kanyang tinig habang binabasa ang liham na isinulat niya sa magdamag. Humihiling siya ng pahintulot na pansamantalang lumabas sa komunidad upang ipagpatuloy ang paghahanap ng sagot sa labas ng kumbento. Hindi niya tinawag iyon na pag-alis, tinawag na itong pagdinig sapagkat ang tanong ay naging napakalapit na at hindi na maitutulak pabalik. Saka siya tumingin kay Madre, hindi humihingi ng pag-unawa, kundi nag-aalay ng katapatan. Mahabang sandali ang katahimikan bago nagsalita ang Madre. Ipinaliwanag nito na ang ganitong kahilingan ay hindi basta-basta at may proseso. Ngunit maaari silang magsimula sa pinakamaingat na hakbang, isang takdang panahon sa labas ng komunidad, sa piling ng isang lay partner sa bayan, habang hinihintay ang formal na tugon ng pamunuan. Ang hiling ay tumama sa laylayan ng posibilidad. Ipinagtapat ni Madre na mas madali sanang sabihing huwag. Ngunit mas mahalaga ang tapat na paghahanap kaysa sa pagdidikta ng sagot. Nakatingin lamang si Padre Miguel, nakahalukip-kip, sa kamarahang magsabi ng 2 pangungusap na tumimo kay Janelle. Huwag mong kalimutan ang ugat mo at huwag mo ring ipagkait sa Diyos ang katapatan ng puso mo. Noon lang niya naunawaang may paraan palang hindi pagsisinungaling ang manatili sa loob at hindi rin pagsuway ang lumabas, kung malinaw kung bakit ka humahakbang. Hapon nang ibinalot ni Janelle sa maliit na bag ang iilang gamit, 2 set ng habit at belo, brebyaryo, maliit na notebook at lapis, at ang rosaryong mana sa ina. Sa kwarto niyang malamlam, isinuksok niya sa bulsa ang sobre ng tuyong talulot ng ilan-ilang. Hindi na siya nagpaalam sa lahat. Iniwan niya ang isa pang liham sa oratoryo para sa mga kapatid na madre. Pangakong babanik siya kung ang sagot ay pabalik sa loob. Hinaplos niya ang sahig na kahoy na ilang ulit na niyan nilinis. Lahat ay pawang pamilyar, ngunit ang tibok sa dibdib niya ay saliw na bago. Gabi pa lang ay gising na ang buong katawan niya sa inaasahang paglalakad kinabukasan. Ngunit bago pa dumating ang umaga, may isang bagay na kailangang harapin. Sa pasilyong makitid, sa likod ng rehas ng isang munting bintanang nakaharap sa bakuran, nagkanlong siya ng ilang minuto ng paghinga. Doon niya muling narinig ang amoy ng ilang-ilang. Hindi siya nangahas lumabas, sarado ang tarangkahan, at may pangako siyang hindi lalabag sa panuntunan habang nasa loob pa. Sa kabilang dako ng bakuran, sa lilim ng balete, kumislot ang anino. Hindi sumulpot si Gerald na parang kidlat. Sa halip, damang-daman niya ang pasensya ng presensya. Naroon, ngunit hindi sumisira ng hangganan.
Naririnig mo ba ako? Mahina, ngunit malinaw na dumaloy ang boses sa hangin, kahit hindi kita nilalapitan. Oo, ang sagot niya ay hindi lumabas sa bibig, ngunit itinawid ng dibdib. May ilang sandaling pareho silang tahimik. Saka nagsalita si Janelle, malapit sa rehas, nakababa ang tingin. Hindi kita sinusundan para sambahin, hindi para palitan ang Diyos. Kung may sasamahan man ako, kailangan niyang kilalanin ang pinanggalingan ko. Walang kayabangang sagot ang dumampi, tanging panatag na pangako. Hindi ko kailanman hinihingi na limutin mo ang Diyos. Ang lahi ko man ay may panatang liwanag, hindi iniuukit sa altar ng bato, kundi sa gawin ng katarungan sa aming lupain. Kung may kasunduan tayong bubuuin, magsisimula iyon sa paggalang sa pinagmulan mo. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, malinaw na sa pagitan nila ay hindi higit at kulang ang isa't isa. Dalawang panatang nag-uusap, hindi nagsasalpukan. Nag-umagang mabagal, parang sinadyang pahabain ng liwanag. Bago siya umalis, huminto si Janelle sa maliit na kapilya at nanatili sa isang bangko. Walang dasal na mahaba, tanging isang pangungusap. Bigyan ako ng liwanag na hindi mandadaya at lakas na hindi mapanupil. Pagbukas ng malaking pinto ng kumbento, sinalubong siya ng alimuom ng umagang katatapos lang umambon. May inihandang jeep si Mang Tonyo, katekistang taga-baryo, na maghahatid sa kanya sa bahay ng kaibigang lay partner kung saan muna siya mananatili. Ngunit bago magtuloy sa bayan, naglakad muna si Janelle ilang metro palayo. Sa gilid ng daang may tanim na tubo. Doon, sa pagitan ng hamog at tahimik na dapo sa kalsada, naghihintay si Gerald, hindi bilang aparisyon kundi parang karaniwang lalaki na labis lang ang linis ng galaw, nakasuot ng simpleng telang kulay abo na sumasalo sa liwanag. Nagkatitigan sila, litrato ng dalawang mundong naglalapit. Hindi agad nagsalita si Gerald. Inunahan siya ni Janelle, gawing tuwiran ang tutuloy. Hindi ko pahawak ang papel ng formal na pahintulot, aniya. Ngunit pinahintulutan akong lumabas upang makinig. Ang ibig sabihin nito, wala sa akin ang kapangyarihang magpasya para sa panghabang buhay ngayon din. Ngunit hindi ko na rin kayang ipagtaliban ang totoo sa puso ko. Lumikha ng banayad na kurba ang ngiti ni Gerald. Parang tanawin na matagal nang inaasam. Walang hihingin sa iyo ang mundong iyon ngayong araw na hindi kayang dalhin ng puso mo. Sa akin, sapat na ang oo na totoo kahit pa oo na humahawak pa sa ugat. Naglakad silang dalawa sa palibot ng tubuhan hanggang maabot ang maliit na sapa na dumadaloy patungo sa ilog. Ang tubig ay malinaw at sa salamin nito ay kumikinang ang langit. Dito, sabi ni Gerald, mas ligtas kaysa sa hardin ninyo. Walang sinumang hangganang masasagasaan. Umupo si Janelle sa isang batong malamig. Sa tabi niya, umupo rin si Gerald. Magkalayo ang siko, magkalapit ang hininga. Doon sila nag-usap ng walang takas sa alinlangan. Ikinuwento ni Janelle ang mga gabi ng pag-alala, ang pangamba na baka tinatakasan lang niya ang hirap ng pamamalagi. Ikinuwento ni Gerald ang mga taon ng kabiguan ng kanyang lahi mula nang mawala ang reyna, ang nabubulok na kapayapaan at ang paniniwalang may darating mula sa tao na magbubukas ng hinog na panahon. Hindi milagro ang tono ng kanilang usapan. Para itong dalawang taong nagbibilang ng panukat, nagsusukat ng pulgada at sa gitna nito'y biglang natuklasang sakto silang magkatagpo sa gitna. Kung sasama ako, mariin na wika ni Janelle, hindi ko isusuko ang pangalan ng Diyos. Hindi rin ako magsisinungaling sa mga nagmahal sa akin dito. Kailangan kong makita na may kabutihan sa magiging bunga nito, hindi lang sa atin dalawa, kundi sa kaharian mo at sa mga tao. Tumamo si Gerald, walang pag-atubili. Kung hindi magiging mabuti sa marami, hindi iyon magiging mabuti sa atin. At kung hindi ko kayang igalang ang pinanggalingan mo, hindi kita karapat-dapat. Sa kanya iniunat ang palad, hindi puwersa,
hindi pang-akit, isang paanyaya na kasing panatag ng umagang hindi nagmamadali. Janelle, kung may salita kang bibigkasin ngayon, hayaang ito ay salita para sa paglalakad, hindi para sa pagkatali. Kung bukas iba ang sagot mo, igagalang ko. Hindi sinabi ni Janelle ang oo na parang pulot na matamis. Sinabi niya yon na parang karayom na mahigpit ang butas. Pinagtitiyap ang dalawang hibla. Oo, at mananatili akong totoo sa pinagmulan ko. Oo, at babalik ako kung iyon ang tawag. Oo, at hanggang kaya ng katawan ko, isa-isa kong haharapin ang galit at pag-aalinlangan ng lahi mo. Pagkasabi niya, may humaplos na malamig na simoy sa ibabaw ng sapa at kumislap ang tubig na parang may gumuhit na bituin. Tumayo si Gerald at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi para hatakin, kundi para alalayan. Mula sa ibabaw ng dumadaloy na salamin, unti-unting umangat ang pamilyar ngunit bagong bukana. Isang arko ng liwanag na parang hinabing usok at ulan. Hindi ito ang balete. Ito ay mismong tubig na naging pinto. Bago sila pumasok, lumingon si Janelle sa malayong bubong ng kumbento na tanaw mula sa gulod. Hindi niya naramdaman ang punit. Ang naramdaman niya ay pag-uunat, parang braso na mula sa loob ng pader. Inaabot ang kamay ng isang kaibigang matagal na ring nakanasid sa labas. Hindi ko tatalikuran ang Diyos, mahinang sabi niya. Hindi alokon panata. Ni hindi ko iyon hihilingin, sagot ni Gerald. At sa unang pagkakataon ay tumama ang kanyang tinig sa mga ugat ng lupa na parang basbas sa pagitan ng dalawang mundo. Sabay silang humakbang. Sa sandaling dumikit ang talampakan ni Janelle sa balat ng liwanag. Gumuhit sa hangin ang mga huni ng hindi niya kilalang ibon. At tila umakyat mula sa ilalim ng tubig ang isang himig na hindi kayang tugtugin sa gitara. Sa dulo ng arko, naroroon ang lupain na minsang nakita niya, ngunit ngayo'y mas malinaw. Mga tore na waring humihinga, mga taniman na umaawit, at mga matang naghihintay. Ilan ay bukas, ilan ay nagdududa, ngunit lahat ay haharapin niya, sapagkat ito na ang pinili niyang daan. At habang sumasara sa likod nila ang pinto ng sapa, iningatan niya sa palad ang malamlam na init ng rosaryo. Hindi ito naiwan, hindi rin ito nawala. Dinala niya ito bilang paalala na ang totoo ay hindi kailanman ikinukulong ng pader. Ito'y hinahayaan lamang lumago sa liwanag na kayang tiisin ng puso. Sa pagbukas ng bagong umaga sa kaharian ng mga engkanto, hindi na bisita si Janelle kundi isang panauhin na inaasahan. Dinala siya ni Gerald sa pinakagitnang bulwagan ng palasyo, isang lugar na yari sa mga kristal na nagkikislapan kapag tinatamaan ng liwanag ng araw. Sa kalagitnaan ng bulwagan ay naroon ang isang dambuhalang haligi ng liwanag na animoy tulay patungo sa kalangitan. Dito isinasagawa ang mga sagradong ritual, kabilang na ang pagsasama ng dalawang kaluluwa sa ilalim ng basbas ng kanilang lahi. Doon inanunsyo ni Gerald ang kanyang pasya, ipaksal si Janelle at gawing katuwang sa pamumuno ng kaharian. Nabulabog ang buong bulwagan sa anunsyo. Ang ilan ay tuwang-tuwa, nakakita ng pag-asa na matapos ang mahabang panahon ng pamumuno ng hukom, muling magkakaroon ng reyna. Ngunit marami ang tumutol. Ang isang mortal, higit pa rito, isang dating madre, paano magiging reyna ng mga engkanto? Ang ilan ay lantaran ng pagtutol, nagtataas ng tinig at nagbubulungan ng paghihimagsik. Ngunit matatag si Gerald sa kanyang paninindigan. Ang propesiya, wika niya, ay matagal nang inihula. Darating ang isang babae mula sa mundo ng tao na magdadala ng balanse at magbibigay ng bagong lakas sa ating kaharian. Siya ang nakita ko. Siya ang napili ng ating kapalaran. Hindi ko ito gagawin para sa sarili lamang, kundi para sa lahat. Tumayo si Janelle sa harapan ng lahat. Naririnig ang mga bulungan at batikos. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin, ilan puno ng galit at pangamba. Ngunit sa loob niya ay may kakaibang kapayapaan.
Tumindig siya at nagsalita ng marahan, ngunit matatag. Ako'y hindi humihingi ng kapangyarihan. Ang nais ko lamang ay maging tapat sa panawagan ng aking puso. Kung hindi ninyo ako matatanggap, ako'y aalis at babalik sa aking pinagmulan. Ngunit kung ito nga ang kalooban ng may kapal, hindi ko tatalikuran ang pagkakataong maging daan ng pagkakaisa ng dalawang mundo. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa bulwagan at sa kabila ng pagtutol ng ilan may mamaingkantong napayuko sa paggalang. Imihanda ng kaharian ang ritual ng kasal. Ito ay hindi katulad ng kasal sa mundo ng tao. Sa halit na simbahan, ginanap ito sa ilalim ng punong tinatawag nilang punong ng hangganan. Isang matandang puno na sinasabing sumaksi sa unang paglikha ng dalawang mundo. Ang puno ay napapaligiran ng mga ilaw na parang bituin at sa ilalim nito itinayo ang isang altar na yari sa pinagsamang ginto at pilak. Dumalo ang lahat ng engkanto mula sa mga hukom hanggang sa mga karaniwang nilalang sapagkat ang ritual ay sagrado at hindi maaaring ipagwalang bahala. Isinuot kay Janelle ang kasuotang gawa sa hibla ng buwan at sinulid ng araw, kumikislap sa bawat galaw niya. Ang belo ay yari sa manipis na usok ng ulap na dumadampi sa kanyang mukha. Habang naglalakad siya patungo sa altar, nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng panata na kanyang gagawin. Sa kabilang dulo ay naghihintay si Gerald, suot ang balabal na sumisimbolo sa panununo at sa kanyang mga mata ay mababasa ang katiyakan at pag-ibig na hindi matitinag. Nang magsimula ang ritual, lumitaw ang mga tagapangalaga ng kaharian, mga diwata, duwende, tikbalang at iba pang nilalang. Sila'y umawit ng mga sinaunang himno na nagmumula pa sa unang panahon. Ang hangin ay naging malamig ngunit payapa at ang lupa ay tila huminga sa bawat salita ng seremonya. Itinaas ni Gerald ang kanyang kamay at inilapat ito sa kamay ni Janelle. Mula ngayon, wika niya, hindi na lamang ako ang tagapangalaga ng ating kaharian. Katuwang ko na ang aking mahal, si Janelle, na mula sa mundo ng tao. Siya ang aking reyna. Tumingala si Janelle at tumugon, at mula ngayon, hindi ko na lamang panata ang maglingkod sa iisang tahanan. Ang paglilingkod ko ay para sa dalawang mundo, para sa pagkakaisa ng tao at engkanto. Sa ilalim ng may kapal, tinatanggap ko ang tungkuling ito. Biglang kumislap ang haligi ng liwanag sa gitna ng bulwagan, at mula sa kalangitan ay bumaba ang isang makapal na sinag na yumakap sa dalawa. Ang mga engkanto ay napayuko, sapagkat iyon ang tanda na pinanggap ng talikasan ang kanilang panata. Ang ilan sa mga tumututol ay natahimik, bagamat may mga matang na natiling puno ng galit at pangamba. Ngunit walang makapagtanggi na ang ritual ay naganap sa ilalim ng tunay na basbas. Pagkatapos ng seremonya, idinaos ang isang malaking pagdiriwang. Ang mga ilog ay nagningning sa mga ilaw, at ang mga puno ay naglabas ng mga bulaklak na hindi namumulaklak sa karaniwang panahon. Kumanta ang mga diwata at sumayaw ang mga nilalang sa paligid ng apoy. Ngunit sa kabila ng kasayahan, ramdam ni Janelle na may mga mata pa ring nakamasid sa kanya na puno ng pagdududa. Alam niyang hindi magiging madali ang pagtanggap sa kanya bilang reyna. Subalit alam din niya na hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay si Gerald, matatag at handang ipaglaban siya laban sa lahat. Sa gabing iyon, magkahawak kamay silang tumayo sa terasa ng palasyo. Tanaw ang buong kaharian na puno ng ilaw at awit. Tahimik silang nag-usap. Marami pang laban na darating, wika ni Gerald. Ngunit simula ngayong gabi, ikaw na ang akin reyna. At sa anumang pagsubok, hindi kita iiwan. Tumango si Janelle at ngumiti. Sa wakas, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi niya pa naranasan. Kalayaang hindi nagmula sa pagtakas, kundi sa pagtanggap sa bagong panata. Ang panatang hindi lamang para sa kanya, kundi para sa dalawang mundong kanyang minahal. Sa gabing iyon,
Sa ilalim ng mga bituin at halakhak ng mga nilalang, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Janelle, isang dating madre na ngayoy reyna ng mga engkanto, at sa kanyang puso ay nakaukit ang panatang dalhin ang pagkakaisa sa kabila ng lahat ng balakid. Sa mga araw na lumipas matapos ang kasal, nagsimula si Janelle sa mabigat na tungkulin bilang reyna. Ang palasyo ay naging sentro ng kanyang bagong buhay at ang mga hukom at tagapayo ay araw-araw na humaharap sa kanya upang talakayin ang kalagayan ng kaharian. Sa una, marami ang nagdududa sa kanyang kakayahan. Ang ilan ay hayagam nagsasabi na hindi siya kabilang sa kanila. Ngunit sa kabila ng malamig na pagtanggap, pinili ni Janelle na maging mapagpakumbaba at matiyaga. Hindi siya agad nagbigay ng utos. Bagkus ay nakinig siya sa mga hinaing ng mga tao, mula sa pinakamaliliit na engkanto hanggang sa mga bantay ng hangganan. Napansin ng ilan na kakaiba siya sa mga pinunong nauna, sapagkat hindi niya iniisip lamang ang kapangyarihan, kundi ang kapakanan ng lahat. Isang umaga, dinala siya ni Gerald sa isang maliit na nayon sa gilid ng kagubatan. Doon niya unang nakita ang tunay na pamumuhay ng mga karaniwang engkanto. Ang kanilang mga bahay ay yari sa kahoy at kristal, ngunit hindi lahat ay maayos ang kalagayan. Ang ilan ay salat sa pagkain at ang iba ay nagrereklamo ng kawalan ng proteksyon mula sa mga mabangis na nilalang sa kagubatan. Habang nakikinig siya sa kanilang mga hinaing, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Noon niya naunawaan na hindi lamang seremonya ang kanyang pinasok, kundi isang pamumuno na kailangang magbigay ng hustisya at pag-asa. Pagbalik sa palasyo, pinatawag niya ang mga tagapayo at ipinahayag ang kanyang obserbasyon. Kung nais nating magkaroon ng tunay na kapayapaan, kailangan nating pakinggan ang hinaing ng mga tao, wika niya. May ilan sa mga hukom ang hindi natuwa. Reyna, hindi mo trabaho na bumaba sa mga nayon. Ang mga lider ng bawat komunidad ang dapat umaasikaso niyan, tugon ng isang matandang engkanto. Ngunit mariing sagot ni Janelle, kung ang pinuno ay hindi marunong bumaba, paano siya makakaunawa sa tunay na pangangailangan? Ang kanyang tinig ay hindi galit, ngunit puno ng paninindigan. Unti-unti nagkaroon ng katahimikan sa bulwagan, at sa kabila ng pagtutol, wala ni isa ang nakahanap ng wastong tugon. Simula noon, nagsimula siyang bumuo ng mga hakbang. Sa tulong ni Gerald, nagpatayo siya ng mga tangke ng imbaka ng tubig na nagmumula sa malinaw na ilog ng kaharian upang masiguro na ang bawat nayon ay may sapat na supply. Nagtalaga siya ng mga bantay sa mga hangganan, hindi lamang upang lumaban, kundi upang makipag-ugnayan sa mga ligaw na nilalang na dati itinuturing na kaaway. Para sa kanya, hindi kaaway ang dapat agad na isipin, kundi ang posibilidad ng pakikipagkasundo. Marami ang nagtaka, ngunit nang makita nilang unti-unting bumababa ang panganib ng paglusob ng mga mababangis na hayop, nagsimula silang makinig. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga grupo ng engkanto na lantaran pa ring tumututol. Para sa kanila, isang mortal ang reyna ay kaihiyan. Isang gabing naglalakad si Janelle sa hardin ng palasyo. Narinig niya ang dalawang bantay na nagbubulungan. Hindi siya ang nararapat. Kung hindi dahil kay Gerald, hindi siya kikilalanin. Dumaan lamang siya na walang sinasabi. Ngunit sa kanyang dibdib ay may kirot. Gayunpaman, imbes na masaktan ng lubos, pinili niyang gawing lakas ang kanilang pagdududa. Kung hindi nila ako nakikilala ngayon, oras ang magsasabi, bulong niya sa sarili. Habang lumalalim ang kanyang pamumuno, nagsimulang lumapit sa kanya ang mga diwata at iba pang nilalang na dati tahimik lamang. Isang batang engkanto ang minsang nagdala ng bulaklak sa kanyang upuan. "Salamat po, Reyna," sabi ng bata, "dahil tinulungan ninyo ang aming nayon." Napaluha si Janelle
sapagkat sa murang tinig ng isang bata, nakita niya ang dahilan kung bakit siya dinala sa mundong ito. Hindi para maghari, kundi para maglingkod. Ang alaala ng kanyang pagiging madre ay muling bumalik at napagtanto niyang hindi kailanman nawala ang kanyang panata. Nagbago lamang ang anyo nito. Sa panig ni Gerald, kitang-kita ang kanyang paghangang tumitibay sa bawat araw. Madalas niyang sinasabi kay Janelle sa kanilang pribadong pag-uusap, "Hindi lamang ikaw ang reyna ng aking kaharian, ikaw rin ang ilaw ng aking puso." Ngunit si Janelle, bagamat ramdam ang pag-ibig, ay laging nagbabalik ng mga salitang puno ng pananangutan. "Kung mahal mo ako, samahan mo ako sa lahat ng laban. Hindi lang para sa ating dalawa, kundi para sa lahat ng nilalang na umaasa sa atin." Sa paglipas ng mga buwan, nagsimula ng mabuo ang tiwala ng marami. Ang mga nayon na dati nagrereklamo ay nagsimulang magpadala ng alay sa palasyo bilang pasasalamat. Ang mga bantay ay mas naging tapat sa kanilang tungkulin at ang mga diwata ay muling umawit ng mga himno ng kasayahan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroroon pa rin ang mga matang hindi kontento. May mga lihim na pagtitipon ang mga tutol. At alam ni Janelle na darating ang araw na haharapin niya ang tunay na pagsubok ng kanyang pamumuno. Ngunit sa ngayon, natutunan niyang ang isang reyna ay hindi sinusukat sa dami ng yumuyuko, kundi sa lawak ng pusong handang makinig. Isang gabi, magkasamang nakatanaw sina Janelle at Gerald sa malawak na kapatagan mula sa tore ng palasyo. Tahimik silang nakikinig sa mga huni ng ibon at pagaspas ng hangin. Sabi ni Janelle, "Marami pa tayong haharapin. Marami pang hindi naniniwala. Pero alam kong ito ang daan na itinakda para sa atin." Hinawakan siya ni Gerald at tumango. "At sa bawat hakbang, hindi kita iiwan." Sa ilalim ng mga bituin, natagpuan ni Janelle ang lakas na kailangan niya. Hindi lamang mula sa pagmamahal ni Gerald, kundi mula sa tiwala ng mga taong unti-unti nang nakakakita sa kanya bilang tunay na pinuno. Ang dating madre na minsang nagduda sa kanyang landas ay ngayoy isang reyna na handang ipaglaban ang pagkakaisa, kahit pakapalit nito ay ang pagharap sa mga pinakamalalaking pagsubok ng kaharian. Sa kabila ng unti-unting pagtanggap ng ilan sa kanyang pamumuno, dumating ang panahon na sumiklab ang pinakamatinding pagtutol kay Janelle. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga tagapayo sa bulwagan upang pag-usapan ang mga bagong alituntunin para sa kalatalan ng bawat nayon, biglang pumasok ang isang sugatang bantay. Humahangos itong nag-ulat na isang grupo ng mga engkantong hindi sang-ayon sa pagkakaroon ng isang mortal na reyna ang nagsimula ng pag-aalsa. Ang mga ito ay nagtipon. Hindi siya nagpakita ng takot. Bagkus tumindig siya mula sa kanyang upuan at sinabi, "Kung galit ang nais nilang ipakita, hindi galit ang isusukli natin. Ngunit hindi rin tayo papayag na sirain nila ang pagkakaisa ng ating kaharian. Kung tailangan, haharapin ko sila." Tumutol ang ilang hukom sapagkat para sa kanila ay isang malaking kahihiyan na ang mismong reyna ang sumabak sa panganib. Ngunit si Gerald ay pumagitna at nagbigay ng kanyang buong suporta. Si Janelle ay hindi mahina. Kung may laban na haharapin, dapat ay kasama siya. Ang pamumuno ay hindi lamang nasa salita, kundi nasa tapang ng puso. At sa puntong iyon, napagtanto ng lahat na wala silang magagawa kundi sundan ang kanilang hari at reyna. Kinabukasan, nagtungo ang mag-asawa kasama ang piling bantay at tagapayo patungo sa silangan. Habang papalapit sila sa kampo ng mga nag-aalsa, ramdam ni Janelle ang tensyon. Ang hangin ay mabigat at ang lupa ay tila nanginginig sa galit ng mga nagwawalang engkanto. Pagdating nila roon, sinalubong sila ng matitinding sigaw. "Hindi kami tatanggap ng isang mortal na reyna," sigaw ng pinuno ng mga rebelde. Isang matandang engkanto na kilala sa tawag na Sadran. Mataas ang tindig nito at ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit.
Ang kaharian ay para lamang sa atin, hindi para sa isang nilalang na galing sa mundo ng tao. Humakbang si Janelle, hindi natitinag sa mamasigaw ng galit. Hindi ko hinihingi ang inyong pagsunod dahil sa aking pinagmulan, mariin niyang wika. Hinihingi ko ito dahil ako'y handang maglingkod. Nandito ako hindi para angkinin ang inyong kaharian, kundi para tulungan kayong bumangon at lumakas. Ang dugo ko man ay ganing sa mundo ng tao, ang puso o ay para sa inyong lahat. Ngunit hindi nakinig ang karamihan. Sa halip, umalingangaw ang mga sigaw ng pagtutol at nagsimulang sumugod ang ilang mandirigmang rebelde. Dito nagsimula ang kaguluhan. Nagbanggaan ang mga bantay ng palasyo at ang mga tauhan ni Sadran. Ang hangin ay napuno ng alingawngaw ng mga palaso, espada at sigaw ng galit. Si Janelle, bagamat hindi sanay sa labanan, ay hindi umurong. Ginamit niya ang natutunan mula sa kanyang mga araw sa kumbento, ang lakas ng panalangin at paninindigan. Habang nagkakagulo, tumayo siya sa gitna, iniangat ang kanyang mga kamay at buong lakas na sumigaw, "Itigil ninyo ito." Sa isang iglap, tila may kakaibang liwanag na lumabas mula sa kanyang katawan. Ang liwanag na iyon ay hindi matindi ngunit banayad, parang pagyakap ng araw sa madaling araw. Ang mga sumugod ay biglang natigilan at kahit ang galit ni Sadran ay bahagyang nabawasan sa kanyang nakita. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. "Hindi sapat ang salita," sigaw ni Sadran. "Kung nais mong patunayan na ikaw ay karapat-dapat, ipakita mo sa amin na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo at ang kaharian na ito." Sa pagkakataong iyon, alam ni Janelle na hindi sapat ang magpaliwanag lamang. Kinailangan niyang ipakita sa kanila na handa siyang maging higit pa sa isang dating madre, na kaya niyang maging pinuno sa kabila ng lahat. Sa tulong ni Gerald, kinuha niya ang isang espada na inabot ng bantay. Hindi man siya bihasa, ngunit sa kanyang mga mata ay nagniningning ang tapang. "Kung ang hinahanap ninyo ay katapangan, hindi ako uurong. Ngunit hindi ako lalaban para manakit. Lalaban ako para ipagtanggol ang ating pagkakaisa." Nang maglaban sila ni Sadran, hindi iyon naging marahas tulad ng inaasahan. Sa halip, para itong pagsubok. Ang matanda ay malakas at bihasa, ngunit sa bawat hampas nito, nagagawa ni Janelle na sumabay at umiwas. Hindi niya kailanman piniling umatake ng buo, ngunit ipinakita niya ang tibay at tapang na hindi niya akalaing nasa kanya. Sa bawat saglit na tumatagal ang kanilang sagupaan, napansin ng mga nagmamasid na ang reyna ay hindi natitinag sa kabila ng panganib. Hanggang sa huli, bumagsak si Sadran sa kanyang tuhod, hindi dahil natalo siya, kundi dahil napagtanto niyang ang reyna ay may tapang na hindi niya nakita sa iba. Tahimik ang lahat. Si Janelle ay huminga ng malalim at ibinaba ang espada. "Hindi ko kayo kaaway," mahinahon niyang sinabi. "Ang laban natin ay hindi laban ng isa't isa, kundi laban sa hinaharap na puno ng pagkakahati. Huwag nating sirain ang ating kaharian sa galit." Ang mga salitang iyon ay tila tumagos sa puso ng marami. Unti-unti, ang mga mandirigma ay nagbaba ng kanilang armas. Si Sadran, bagamat sugatan at pagod, ay yumuko kay Janelle. "Kung ito ang tapang ng isang mortal," aniya, "marahil nga'y hindi kami nagkamali sa paghusga. Ngunit hindi rin kami nagtagumpay. Tinatanggap ko na ikaw ang reyna." Sa pagtatapos ng gabing iyon, muling bumalik ang katahimikan sa kaharian. Ang mga nag-aalsa ay kumalma at ang iba sa kanila ay nagpasya ng sumunod. Ngunit batid ni Janelle na hindi pa tapos ang lahat. Ang kanyang pamumuno ay magsisimula pa lamang at marami pang susubik sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, natutunan ng kaharian na ang reyna nila ay hindi lamang isang mortal na dinala ng propesiya. Siya ay isang pinunong handang lumaban, hindi para maghari, kundi para ipagtanggol ang pagkakaisa ng lahat. At sa piling ni Gerald, handa na siyang harapin ang lahat ng darating. Matapos ang pag-aalsang pinangunahan ni Sadran, lumambot ang himig ng kaharian.
Hindi yung katahimikang walang laman, kundi katahimikang may malinaw na layon. Sa unang pulong ng konseho pagkatapos ng kaguluhan, maingat na inilatag ni Janelle ang panukalang matagal na niyang pinipurmi sa loob, ang pagbuo ng tulay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Hindi siya agad nagsalita tungkol sa himala o kapangyarihan. Nagsimula siya sa problema na kapwa nilang inaani. Sa kaharian, unti-unting kumukupas ang sigla ng ilang bukal at umaakyat ang mga ligaw na nilalang sa kapatagan dahil pumapait ang hangin sa mga puok na dati nilang tirahan. Sa mundo ng tao, batid niyang may mga baryo sa paanan ng bundok na hirap sa tubig tuwing tag-araw. At sa pagkaputol ng mga punong dating umaampat sa baha, kung may layon ang pagkakatagpo natin, wika niya, ito ang maging lunas kaysa dagdag na lihim. Tumutol ang isang hukom na dati pinakamalakas kumalaban sa kanya. Reyna, anumang paglabag sa tabing ay may kapalit. Paano kung dumagsa ang mga tao at sakupin ang ating lupain? Hindi umiwas si Janelle. Hindi natin bubuksan ang pinto ng walang bantay. Magtatakda tayo ng mga tuntunin at hangganan at magsisimula tayo sa maliit. Doon niya ipinakilala ang tatlong haligi ng planong tinawag niyang kasunduan sa hangganan. Una, paghilom, pagbabahagi ng halamang gamot at ritual na tumutulong sa paggaling, kapalit ng disiplina sa paggamit at paggalang sa oras at lugar. Ikalawa, kalikasan, sabayan pagpapanumbalik ng sapa, kagubatan at mga pugad na pinamumugaran ng ligaw na nilalang. Ikatlo, karunungan, palitan ng kaalaman na may pagkilala sa pinanggalingan at walang pag-angkin ng hindi tama. Walang sino mang papanigan ng planong ito kundi ang buhay, sabi niya, at hindi iyon sigaw kundi pahayag. Hindi agad tumango ang konseho, ngunit nang magsalita si Sadran na ngayoy mas banayad ang tinig, unti-unting bumukas ang pinto ng pagpayag. Hindi ako anak ng kahapon para itanggi ang nakita kong tapang, aniya. Kung may simula, sa ilalim ng iyong pangako ito dapat gawin. Tumingin si Janelle kay Gerald at sa mga bantay ng hangganan. Tatlo ang bantay sa bawat pinto, sabi niya, isang tagapangalaga mula sa lahi ninyo, isang tagapagdokumento na itatala ang lahat ng tawiran, at isang tagapag-ugnay na marunong ng salita ng tao. Pinili niya ang sapa na minsan nilang dinaanan bilang unang pinto, at ang matandang balete sa gilid ng kumbento bilang ikalawang pook ng tagpo. Hindi bukas sa lahat ng oras, kundi sa takdang araw at takdang ilaw. Kinailangan ng isang liham. Hindi liham na nagbabalita ng kababalaghan, kundi liham na humihiling ng pag-uusap. Sumulat si Janelle kay Madre Lourdes at kay Padre Miguel. Hindi niya ginamit ang wika ng hiwaga, ginamit niya ang wika ng pananagutan. Ikinuwento niya ang nayon sa silangan ng kaharian na nangangailangan ng tulong sa bukal, at ang baryong tao sa paanan ng bundok na may sapa ngunit barado ng putik. Kung pahihintulutan ninyo, ang sulat niya, nais kong magharap ng pag-uusap sa inyong hardin sa oras na hindi gugulo sa bahay ninyo at sa paraang hindi kami magdudulot ng takot. Dinala ang liham ng isang ibong kumikislat ang balahibo kapag natatamaan ng araw, ngunit nang dumapo ito sa bakuran ng kumbento ay anyong pipit na karaniwan lamang. Natapos ang kumpline ng araw na natanggap ang sulat. Sa madaling araw, sa ilalim ng malabong ilaw ng gasera, nakaupo si Madre Lourdes at si Padre Miguel sa bangkong kahoy ng hardin ng kumbento. Tahimik ang wind chime sa pasilyo. Ang ilang-ilang ay abala sa halimuyak. Mula sa lilim, lumitaw si Janelle na may suot na payak na alampay sa ibabaw ng kasuotang nagmula sa kaharian. At sa tabi niya si Gerald, walang palabas na kapangyarihan, tanging katahimikan. Walang sumigaw, walang dramatikong pag-uga ng lupa. Tumango lamang si Janelle at yumuko, parang dati, tanda ng paggalang. Madre, Padre, mahinahon niyang sabi, kung ito man ay pagkakamali, ako ang unang aako. Ngunit kung may mabuting idudulot, sana'y maging bahagi kayo ng pag-ingat.
Hindi filosofiya ang sumunod na usapan, kundi plano. 3 Sabado kada buwan, sa oras ng dapitapon, tatayong pinto sa lilim ng balete sa loob lamang ng 1 oras. Hindi ito para sa usyosero, kundi para sa 3 uri ng bisita, manggagamot ng baryo upang matutunan ang tamang paggamit ng halamang pinanggalingan sa kaharian, kapalit ng pag-ulat sa epekto. Mga kabataang taga rito at taga roon na sasanayin bilang tagapag-ugnay at tagapagtala. At 2 pinuno ng komunidad na mamamasid at magbibigay ng payo. Walang lihim na papasukin ng walang tala. Walang halaman o hayop na ilalabas ng walang basbas. At higit sa lahat, walang kaluluwa, tao man o engkanto na pilit na dadalhin sa isang poot na ayaw niyang puntahan. Sa dulo ng usapan, nagsalita si Padre Miguel, "Kung ang sukat ng tunay na hiwaga ay kabutihan, hindi ko ito hahadlangan. Hihingin ko lamang ang malinaw na hangganan at panalangin." Nagkrus siya at tumango. Si Madre Lourdes naman ay tumingin kay Janelle na parang tinutuhog ng panahon ang kanilang mga mata. "Anak, kung saan ka dadalhin ang katapatan mo? Sa dulo noon naroon pa rin ang Diyos," sabi niya. "Kung ito ang ipinagtitiyak, bantayan mo." Nagsimula ang unang pagtawid ng walang palakpak. Sa hudyat ng takdang oras, kumuhit ang pamilyar na arko ng liwanag sa ugat ng balete. 3 tao ang tumawid kasama ni Janelle at Gerald. Isang ale na hilot, isang binatang barangay health worker na mahusay magtala, at ang kapitan ng baryo na may pag-aalinlangan ngunit bukas ang isip. Sa kabila, sinalubong sila ng samyo ng mga damong hindi kilala ng paningin ng tao at ng isang bukal na malinis na kumikislot na parang may awit. Hindi agad naghalo ang mga kamay. Sa halip, pinakilala ang mga pangalan at itinaas ang 3 tuntunin sa ilalim ng puno ng hangganan. Pahintulot, pag-alaala sa pinanggalingan at pagbabalik ng kabutihan sa pinagmulan. Tinuruan ang hilot ng wastong paghahanda ng dahon ng lunas na hindi pinuputol ng basta. Itinuro din sa engkantong manggagamot ang karaniwang unang lunas ng tao sa lagnat at pag-aalis ng tubig. Pont. Nasa gilid si Janelle. Hindi utos ang dala kundi tanong. Kung sapat ang liwanag at kung hindi nauuhaw ang mga kasama. Sumunod ang proyekto sa kalikasan. Sa tulong ng 3 bantay at ng mga kabataang tagapag-ugnay, itinuro ni Janelle ang pabalik-balik na hakbang sa pagitan ng sapa at ng katabing gubat. Sa gabi, ang engkanto ang nagbubukas ng mga ugat para kayanan lupa ang tubig. Sa umaga, ang tao ang nag-aalis ng bara, naglalagay ng batong hahadlang sa biglang agos, at nagtatanim ng punlang ibinigay ng kaharian. Makalipas ang 3 linggo, umagos ang tubig sa pirasong sapa na dati putik ang laman, at ang kuliglig ay nagbalik sa tabing ilog. Walang himalang nangyari. Trabaho ang nagbukas at pag-iingat ang nagtiyak. Ngunit sa gabi ng ika-4 na Sabado, nang silipin ng kapitan ang sapa, may manipis na hamog na amoy ilang-ilang, parang pasasalamat. Hindi lahat magaan. May 2 kabataang tagapag-ugnay na halos sumobra sa pang-uusisa at sinubukang maglapas ng punla ng walang tala. Nahuli sila ng bantay at dinala sa harap ng konseho. Walang parusang marahas, ngunit may mabigat na pagsasauli. Tumulong sila sa pag-aalaga ng lupang pinagmula ng punla sa loob ng 1 buwan at itinala ang natutunan. Kung bakit ang isang halaman ay hindi basta binubunot sa pook na pinanggalingan. At kung paano nasisira ang balanse kapag may inalis na walang pahintulot. Si Janelle mismo ang nagpaalala, ang galak ng pagkatuklas ay walang saysay kung hindi naiingatan ang pinanggalingan. Habang lumalalim ang buwan ng pagtutulungan, may mga mukha sa kaharian na dati sarado ang loob, ngunit ngayoy marunong nang ngumiti kapag dumaraan ang mga tao. Ang ilang diwata ay nagturo sa mga batang tao ng paraan ng pakikinig sa hangin bago umulan. Kapalit nito, itinuro ng mga bata kung paano magtayo ng simpleng imbakan ng tubig na hindi gaanong tumatagas.
Sa kabayanan, isang batang may matagal na ubo ang gumaan ang paghinga matapos pagsamahin ang tsaa na inihanda ng hilot at ang payo ng manggagamot na tao tungkol sa painga at pag-inom. Hindi iyon kwento ng mahika, kwento iyon ng paglalapit. Sa palasyo, kapag hating gabi at tapos na ang talaan ng araw, umuupo si Janelle sa terasa at tinitingnan ang dulo ng kabundukan patungo sa side ng kumbento. Umuupo si Gerald sa tabi niya, minsang tahimik, minsang nagkukuwento ng mga alamat na nagmula pa sa simula ng kanilang lahi. Hindi natin kayang buksan ang lahat, sabi ni Janelle minsan. Pero kung may iisang pinto na maingat na binabantayan, baka iyon na ang kailangan. At kung may iisang puso na marunong makinig, sagot ni Gerald, iyon ang magiging batayan ng iba. Sa ika-6 na Sabato, pinulong niya ang mga kinatawan sa ilalim ng puno ng hangganan. Walang bandila, walang koronang nakalabas, tanging 3 mesa ng talaan at isang batong inukitan ng petsa. Doon nila nilagdaan ang kasunduan sa hangganan. Tao at engkanto, lagda ng kapitan, ng hilot, ng binatang tagapagtala, ng bantay, ng hukom, ni Sadran, ni Gerald at ni Janelle. Walang tinta ang ginamit. Pinisil ng bawat isa ang palad sa ibabaw ng batong mainit sa araw. At kumintab ang manipis na guhit na parang liwanag na mananatili kahit matapos ang ulan. Sa pagtatapos, walang palakpak. May katahimikang may laman at sa dulo nito ay paghinga na sabay-sabay. Kinagabihan, sa kumbento, nagpasalamat si Madre Lourdes sa harap ng altar nang hindi binabanggit ang engkanto ni Reyna Man. Salamat sa kapayapaang dumarating kapag may totoong pakikinig. Maikling dasal niya. Sa kaharian, sa tore ng palasyo, hinawakan ni Janelle ang rosaryong lagi niyang dala at tumingin sa lupang nagdurugtong sa 2 mundo. Hindi na siya iniipit ng tanong kung nasaan ang kanyang panata. Alam na niyang ang panata ay hindi lugar kundi paraan ng pamumuhay. At sa pagitan ng 2 mundong ngayon ay marahang naglalapit. Naroon ang pangako na bukas sa ilalim ng parehong langit, kaya nilang bantayan ang iisang hininga ng buhay. Lumipas ang mga buwan mula nang pagtibayin ang kasunduan sa hangganan at unti-unti nang nakaugat ang bagong pamumuhay ng tao at engkanto. Ang mga dating hindi magtagpo ay natutong umupo sa iisang mesa, nagbabahagi ng kwento, kaalaman at pag-asa. Ngunit higit pa sa kasunduan, ang pinakamahalagang pagbabagong nakita ng lahat ay ang pagbabagong naganap sa puso ng kaharian. Ang dating puno ng pagdududa at pagkakahati ay napalitan ng dahan-dahang pagtitiwala. At sa sentro ng lahat ng iyon, si Janelle ang naging ilaw, hindi dahil siya ay mortal na ginawang reyna, kundi dahil pinili niyang mamuno ng may malasakit at paninindigan. Isang gabi ng kapistahan, nagtipon ang lahat ng nilalang sa malaking kapatagan sa paanan ng puno ng hangganan. Sa unang pagkakataon, sabay na dumalo ang mga tao at mga engkanto sa iisang pagdiriwang. Ang mga diwata ay nagpaawit ng himig na sinabayan ng tugtog ng gitara ng mga kabataang tao. Ang mga duwende ay nagpakita ng kanilang galing sa pag-ukit, habang ang mga bata mula sa baryo ay nag-alay ng sayaw. Ang hangin ay puno ng halakhak at musika, at sa ilalim ng buwan ay tila naghilom ang sugat ng 2 mundo. Sa gitna ng pagdiriwang, ipinatawag ng konseho si Janelle at Gerald upang lumapit sa harapan ng lahat. Tumindig si Sadran, na ngayoy isa ng tapat na tagapayo at bantay ng hangganan, at nagsalita sa malakas na tinig. Noong una, tinutulan ko ang pagkakaroon ng isang mortal na reyna. Ngunit sa bawat hakbang na aking nasaksihan, nakita kong hindi mahalaga kung saan siya nagmula. Ang mahalaga ay ang kanyang puso na nagbigay ng liwanag sa ating lahat. Ngayon, sa ngalan ng konseho at ng buong kaharian,
Kinikilala natin si Janelle hindi lamang bilang asawa ng ating hari, kundi bilang tunay na reyna ng ating lahi. Ang mga engkanto ay nagsigawan sa kagalakan at ang mga tao ay nagpalakpak. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, dumating ang araw na lubos na tinanggap si Janelle ng kaharian. Habang nakatayo siya sa harapan, marahan niyang iniangat ang kanyang mga kamay at nagsalita. Hindi ko kailanman naisip na darating ako sa sandaling ito. Ako'y isang madre lamang noon na ang tanging alam ay ang tahimik na panalangin at paglilingkod. Ngunit sa bawat hakbang, tinuruan ako ng may kapal na ang paglilingkod ay hindi nakakulong sa pader ng kumbento. Ang paglilingkod ay maaring dalhin sa anumang pok, sa anumang nilalang, basta't bukas ang puso at tapat ang hangarin. Ang pagiging reyna ay hindi korona sa aking ulo, kundi pananagutan sa bawat buhay na umaasa sa atin. Habang nagsasalita siya, bumaba ang katahimikan sa kapatagan. Ang lahat ng nilalang, tao man o engkanto, ay nakikinig na tila musika ang bawat salita. Pagkatapos ng kanyang pananalita, lumapit si Gerald at mahinahong hinawakan ang kanyang kamay. "Janelle," sabi niya, "hindi lamang ikaw ang reyna ng aking kaharian. Ikaw ang naging dahilan kung bakit naghilom ang ating sugat at nagtagpo ang dalawang mundo. Sa piling mo, natutunan ko na ang pamumuno ay hindi lamang lakas at kapangyarihan, kundi kababaang loob at malasakit. Nang marinig iyon ng lahat, mas lalo pang lumakas ang sigawan at palakpakan. Ang mga mata ni Janelle ay nag-init, ngunit hindi iyon luha ng lungkot, kundi luha ng kagalakan. Sa huling bahagi ng pagdiriwang, may isang ritual na isinagawa bilang tanda ng bagong yugto. Sa ilalim ng puno, inilagay ang dalawang sisidlan, isa mula sa mundo ng tao na yari sa lupa at isa mula sa kaharian na yari sa kristal. Ang dalawang sisidlan ay pinuno ng tubig mula sa parehong sapa na ngayon ay muling umaagos. Pagkatapos, tay pinagsama ang tubig sa isang malaking mangkok na yari sa pilak. Nang magsalubong ang dalawang tubig, umislap ito na parang bituin at lumabas ang malamlam na liwanag na umakyat hanggang kalangitan. Ito ang tanda, wika ng isang matandang diwata, na mula ngayon, iisa ang ating pangako at iisa ang ating hinaharap. Sa pagtatapos ng gabi, naglakad sina Janelle at Gerald papunta sa terasa ng palasyo. Tanaw ang buong kapatagan na puno ng ilaw at awit. Tahimik silang naghawak ng kamay at si Janelle ay tumingin sa malayo kung saan matatanaw ang mga bubong ng kumbento na minsan ay naging kanyang tahanan. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan at alam niyang ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay bahagi ng mas malaking plano. Sa kanyang puso nananatili ang panalangin, "Salamat, Diyos ko, sa paglalakbay na ito. Hindi ko alam kung saan pa ako dadalhin, ngunit alam kong hindi mo ako iiwan." At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, natapos ang isang mahabang paglalakbay ng pag-aalinlangan, laban at pagtuklas. Si Janelle, ang dating madre, ay naging reyna ng mga engkanto, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng katapatan ng kanyang puso. Sa piling ni Gerald at sa pagtitiwala ng parehong mundo, nagwakas ang kanilang kwento sa paraang makabuluhan, masaya at nakapagbibigay ng pag-asa. Sa huli, ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang nagbuklod sa kanila, kundi nagbuklod din sa dalawang mundong dati magkaibang magkaiba. At sa pagpatak ng bagong umaga, alam ng lahat na ang kasaysayan ay muling isinulat at sa bagong pahina ay nakaukit ang pangalang Janelle, ang reyna na minsan ay isang madre at ngayon ay simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan.